Ang palabas ay nagsimula sa Universidad ng China kung saan si Professor Chan at ang assistant nito na si Jung Wan ay nasa klase ng genetic engineering. Ang lahat ng estudyante ay kumuha ng litrato sa board para sa kanilang mga notes at nang maglaon ang isa sa estudyante na si Lu ay palihim na kumuha ng litrato ni Jung at sa katunayan may gusto ito sa kanya simula pa noong first year ngunit hindi nito masabi ang kanyang nararamdaman. At doon ang matalik na kaibigan nito na si Lily ay pinakita sa kanya ang isang larawan ng katawan ng estudyante na nakita sa kanilang paaralan sa umagang yun. Si Lu at Lily ay tinignan nito bilang isang tsismis lamang at nagpatuloy na mag-concentrate sa kanilang klase. At sa kabilang banda sa kolehiyo ang mga pulis ay iniimbestigahan ang patay na estudyante at ang katawan nito ay misteryosong naging kulay berde na tila isang lason o narcotic na substance ang itinurok sa kanya. Samantala nang umalis ang lahat ng estudyante pagkatapos ng klase binigyan ni Lu si Jung ng halaman at pinagtapat ang kanyang pagmamahal ngunit si Jung ay magalang na tumanggi sa kanya dahil estudyante niya ang dalaga. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Lu matapos itong tanggihan at sinabi nito kay Lily na wala pang tumanggi sa kanya at uminsulto sa kanya. Inimungkahi ni Lily sa kanya na kalimutan na ito at ang dalawa ay nagsimulang sumayaw sa kanta na pinapatugtog sa radyo. Pinagmamasdan sila ni Jung na sumasayaw mula sa itaas at napangiti at pagkaraan ng ilang sandali ang isa sa mga kaklase ni Lu na may gusto sa kanya ay lumapit dala ang isang bulaklak habang iniwan sila ni Lily at nagpunta sa kanyang boarding house. At doon nakita ni Lily na ang kanyang mukha ay mayroon kakaibang tigyawat na kulay berde na tila mukhang halaman at natakot ito habang mabilis itong itinago sa makeup. Samantala tinanggihan ni Lu ang lalaki dahil si Jung lamang ang gusto nito at nagtungo si John kay Professor Yu at inalok siya ng propesor ng isang inumin kung saan nawalan nito ng malay. At pagkatapos nagdala ang propesor ng isang halaman na may kakaibang makinang na mga ugat at itinurok ang likido na nakuha dito mula sa katawan ni Jung. At sa katunayan ang propesor ay sinusubukan kung ang katawan ni Jung ay maaaring magpalaki ng halaman ngunit ang resulta ng test ay hindi matagumpay. At nang makita ito na dismaya ang propesor at tuluyang umalis at iniwan ang halaman kasama si Jung sa loob ng opisina. Napansin ni Lu ang kakaibang pag-uugali ni Lily at nagtanong ito kay Lily kung ayos lamang siya at itinago ni Lily ang kanyang mukha at sinabi na kailangan nitong magpahinga ng ilang sandali. Hindi siya inabala ni Lu at umupo habang nagsimulang ipinta si Jung. Ang kanilang bintana ay nasa harap ng isang balkonahe na nagbigay ng motibasyon sa kanya para sa kanyang mga pinta. At sa oras na matapos ni Lu ang kanyang pinta nagpa siya ito na ibigay kay Jung habang nagtungo ito sa kanyang silid at kumatok sa pinto ngunit walang sumasagot sa kanya. At doon isang babae na si Shu ay dumating at binuksan ang pinto sa pamamagitan ng pagkuha ng susi sa ilalim ng basahan. Pagkatapos ay hiniling nito kay Lu na pumasok at sa kaparehong oras na bawi ni Jung ang kanyang malay sa opisina ng propesor at siya ay nalilito kung bakit ito nakatulog sa lugar. At dahil hindi na makapag-isip masyado kinuha nito ang kakaibang halaman sa lamesa at bumalik sa kanyang silid. At si Shu na nasa silid ni Jung at sinabi kay Lu na siya ang dating kasintahan ni Jung at nakaramdam si Lu ng matinding selos matapos na marinig ang sinabi nito ngunit hindi na ito nagsalita ng kahit ano pa. At nang maglaon sinabi ni Shu kay Lu na sabihin kay Jung na bumisita ito at pagkatapos ay tuluyang umalis. At matapos na umalis ang pagiging mausisa ni Lu ay nag-udyok sa kanya na maglibot sa pag-aari ni Jung at sinubukan ang iba't ibang password upang mabuksan ang kanyang laptop. Pumasok si Jung sa silid at nagulat na makita siya at sinabi ni Lu kung paano ito nakapasok at nagtanong kung bakit ang birthday niya ang password nito sa kanyang laptop. Nagkunwari si Jung na hindi niya ito alam ngunit pinakita ni Lu ang litrato nila ni Lily sa laptop at matapos na maibunyag ang katotohanan dinala ni Jung si Lu sa balkonahe at pinakita sa kanya ang lahat ng halaman na binigay sa kanya ni Lu sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ay binanggit nito si Shu at sinabi na mahal niya ito ngunit nang magkaroon si Shu ng job offer mula sa isang dayuhang kumpanya nakipaghiwalay ito sa kanya at lumipat ng tirahan. Sinubukan ni Lu na itago ang kanyang selos ngunit nabigo ito at mabilis na umalis sa silid. Sinundan siya ni Jung at sinabing gusto niya rin si Lu ngunit sa tingin nito ay hindi ito tama dahil sa relasyon nila bilang isang guro at estudyante. Masaya si Lu na marinig ito at inimungkahi na mag-date sila pagkatapos nitong makapagtapos at pumayag si Jung at binigyan si Lu ng halaman na nakuha nito sa opisina ng propesor bilang isang pangako sa kanya.
At matapos na bumalik sa bahay diniligan ni Lu ang halaman nang bigla siyang kinagat ng dahon sa kanyang daliri at maliit lamang itong sugat kaya hindi niya ito masyadong seneryoso at tinakpan lamang ito habang kinakausap si Lily. Nais ni Lu na kausapin si Lily ngunit hindi ito tumutugon sa kanya at naisip ni Lu na si Lily ay maagang nakatulog kaya nagpahinga na lamang ito. At pagkatapos isang eksena ang pinakita kung saan ang ugat ng halaman ay nagsimulang kuminang sa dilim at ang mga sanga ng halaman ay marahan na gumapang sa sahig at nagtungo sa higa ni Lu. At bilang proseso ang halaman ay nagsimulang palibutan si Lu ngunit biglang nagising si Lu at napagtanto na lahat ito ay isa lamang panaginip. Ngunit napansin ni Lu ang berdeng likido na tumutulo mula sa higa ni Lily at dahil nagpanik nagtungo ito sa kama at marahan na inalis ang kurtina habang nakita nito ang bangkay ni Lily kung saan nagsimulang tumubo ang mga halaman sa katawan ni Lily na labis nitong ikinatakot. At nang makita ito sumigaw si Lu ng malakas sa labis nitong takot at kalaunan ang balita ay kumalat sa buong paaralan at dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. At nang malaman ni Jung ang tungkol sa insidente labis itong natakot at nag-aalala ng labis sa kaligtasan ni Lu. At hindi na nagaksaya ng oras nagmadali ito upang makita si Lu at pinakita ng mga pulis kay Jung ang halaman na nakita sa katawan ni Lily at nagtanong sa opinyon ng eksperto at si Jung ay labis na nalito sa halaman at wala itong alam na impormasyon tungkol sa halaman kaya hindi nito masyadong matulungan ang mga pulis. At matapos na umalis ang mga pulis napansin nito si Lu na nakatayo sa karamihan at mabilis itong lumapit sa kanya at dinala ito sa kantin upang bilhan ng makakain. At ilang minuto ang lumipas nagkaroon ng emergency announcement sa unibersidad at iniulat na isang misteryosong virus ang nakita sa ilang estudyante kung saan inilagay ang buong unibersidad sa isang lockdown. At habang si Lu at Jung ay paalis ng gusali biglang nagkaroon si Lu ng isang hallucinations at nakita nito ang maraming halaman na dahan-dahan sinasakop ang unibersidad ngunit sa ilang sandali ang kanyang hallucinations ay nabasag at bumalik ito sa normal. At sa cafeteria pareho nilang nakita ang balita sa pagkawala ni Professor Hu at iniulat din na ang propesor ay inaakusahan ng pag-iniksyon nito ng nakakamatay na virus sa kanyang mga estudyante at nilalagay ang kanilang buhay sa panganib. At sa kaparehong oras na alala ni Lu na si Lily ay may kasintahan na tinatawag nitong Pineapple at tinulungan ni Pineapple si Lily sa pera sa panahon ng kanyang admission at nagsimulang maghinala si Lu na si Pineapple ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nagtungo ito sa banyo kung saan naramdaman nito na gumalaw ang benda sa kanyang daliri ng kakaiba. At nang tanggalin nito ang benda nakita nito ang maliit na halaman at nagsimulang tumubo sa kanyang sugat. Nagpanik ito at mabilis na tinanggal ang halaman at pagkaraan ng ilang oras isang lalaki na nakasuot ng pikit at face mask ay lumapit kay Jung at sinabi nito sa binata na magtungo ito sa gymnasium sa lalong madaling panahon at ipasuri ang kanyang sarili. At sa lalong madaling panahon isang anunsyo ang ginawa sa buong unibersidad at inutusan ang lahat ng estudyante na magtipon sa gymnasium. At sa daan si Lu at Jung ay nakita si Shu at pinaliwanag nito na pinatawag ito bilang isang eksperto upang imbestigahan ang virus sa loob ng unibersidad. Pinaliwanag ni Shu na nagtratrabaho ito sa isang pharmaceutical na kumpanya at nakipagkasunduan kay Professor Hu sa isang proyekto ng pananaliksik tungkol sa sintetikong pag-aayos ng gene. Sinabi din nito na pagkatapos ng ilang araw natuklasan nito na ang eksperimento ni Professor Hu ay lumihis sa etika ng pananaliksik. Sinimulan nitong ayusin ang mga gene ng hayop at halaman upang lumikha ng mapanganib na virus at nang tanungin ni Shu ang mga bagay na ito hindi siya pinansin ng propesor at tumanggi na itigil ang kanyang eksperimento. Ang sitwasyon ay mas naging mapanganib nang magsimula ang propesor na gamitin ang kanyang mga estudyante bilang test subject para sa pag-aaral nito at humantong ito sa pagkalat ng virus at ngayon ay isa na itong malaking banta sa lahat. At habang nag-uusap si Jung at Shu tungkol sa eksperimento naramdaman ni Lu ang kanyang mga ugat ay naging kulay berde at napagtanto nito na siya ay nahawa ng virus. At dahil nagpanik mabilis itong tumakbo at sinubukan na magtago sa kung saan at ilang minuto ang lumipas nag-alala si Jung nang hindi nito makita si Lu at umalis upang hanapin siya. Kalaunan ay nagtungo ito sa kanyang silid at nakita ang dalaga sa lugar at sinabi ni Lu sa kanya na lumayo ito sa kanya at umiiyak habang pinakita nito ang kanyang braso na ganap ng kulay berde. Mas lalong nagulat si Jung nang mapansin nito na ang mukha ni Lu ay unti-unti nagiging berde. At samantala binuksan ni Lu ang social account ni Lily at binasa ang mga notes na nakasulat doon at paulit-ulit binabanggit sa notes ang isang lalaki na tinatawag niyang Pineapple na madalas dalhin si Lily sa kanyang bahay.
Sinabi din sa notes na ang bahay ay may magandang tanawin ng parola at nabanggit din ni Lily ang isang halaman na binigay sa kanya ni Pineapple bilang isang regalo at si Lu at Jung ay naghinala na si Pineapple ay si Professor Hu. At doon ilang lalaki na nakasuot PE na damit ay pumasok sa boarding house at nagsimulang mag-disinfect sa lugar. Hiniling nila sa lahat na nasa loob ng silid na lumabas at si Jung at Lu ay natakot dahil kapag nalaman ng mga lalaki na si Lu ay infected gagawin nila itong test subject para sa kanilang pananaliksik. Kaya nagpa siya ang dalawa na magtago ng tahimik at naghintay sa mga lalaki na umalis sa lugar. Gayunpaman aksidenteng tinamaan ni Lu ang baso ng tubig na nag-alerto sa mga lalaki sa kanilang presensya. At kasunod nito silang dalawa ay nahuli at dinala sa gymnasium para sa pagsusuri. At nang matuklasan ng mga scientist na si Lu ay nahawaan mabilis nila itong pinatulog gamit ang tranquilizer at dinala para maging test subject. Samantala isang grupo ng mga opisyal ay nagtanong kay Shu tungkol sa virus at sinabi ni Shu sa kanila na ang virus ay maaaring makaapekto sa utak ng tao gayunpaman nilinaw din ito na ang virus ay hindi nakakahawa at kumakalat lamang sa direktang pakikipag-ugnayan sa halaman na may virus. Ngunit sinabi ng mga opisyal na kung hindi ito nakakahawa wala na silang kailangan ipag-alala at binalaan sila ni Shu na kahit hindi nakakahawa ang virus kung tutugma ito ng 100% sa isang tao maaari itong mag-evolve sa isang bagong lubhang mapanganib na anyo. Ngunit ang grupo ng mga opisyal ay hindi seneryoso ang kanyang babala at nagpasya silang simulan ng proseso ng pagtanggal sa lockdown ng unibersidad. At sa labas nakita ni Jung si Shu at nagpa siya ang dalawa na magpunta sa lugar na sinasabi ni Lily sa kanyang journal at sa tingin nila na ito ang lab ng propesor kung saan mahahanap nila ang marami pa tungkol sa eksperimento ng propesor sa mga estudyante. At ilang oras ang makalipas dumating sila sa laboratorio ng propesor at nakita na ang lab ay sinakop na ng mga halaman. At sa loob ang propesor ay makikitang tahimik na nakaupo sa isang upuan at nang nilapitan siya ng dalawa isang higanteng Venus trap na halaman ang lumitaw sa kanyang likuran at sinusubukan na salakayin sila. Mabilis na sinunog ni Shu ang halaman at nasunog ito kasama ang propesor at pagkatapos nito tinignan ni Shu ang computer ng propesor at nakahanap ng nakakagulat na impormasyon. Pinakita ng computer na kung tutugma ang virus sa genetic ng isang tao ng 100% ito ay magsisilang ng isang immortal na halaman na mabilis kakalat at sasakop sa buong lungsod. Ngunit kung ang virus at ang genetic ng tao ay hindi magtutugma ang tao na yun ay magiging immune sa virus. At sa simula ng palabas pinakita na ang genetics ni Jung na nagtugma ng 0% at kaya kahit patinurukan siya ng propesor ng virus ay hindi ito nahawaan. Sinubukan ni Shu na ilipat ang mga data mula sa computer ng propesor upang ipadala ito sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya ngunit pinigilan ito ni Jung at naniniwala siya na ang pananaliksik na ito ay kumitil na ng maraming buhay at kung mapupunta ito sa maling kamay magdudulot pa ito ng mas malaking pinsala. At nang sinubukan siya ni Jung napigilan inatake siya ni Shu gamit ang pepper spray gayunpaman bago pa ito makatakas isang halaman ang lumitaw at tuluyan siyang tinapos. Samantala sa gymnasium ang genetic ni Lu ay tumugma sa pattern ng virus ng 100%. At gaya ng sinabi ng propesor isang walang katapusan na pulutong ng mga halaman ang tumubo sa katawan ni Lu at ang mga halaman ay mabilis na kumalat at sinakop ang gymnasium at sa proseso ang mga scientist at doktor na nag-aalaga kay Lu ay walang awa na tinapos. At nang bumalik si Jun sa unibersidad nakita nito na wala ng buhay ang lahat ngunit hindi nito makita si Lu sa kahit na saan. At sumunod na eksena ay lumipat kung saan pinakita na ang buong lungsod ay sinakop ng halaman at ilang buwan matapos ng insidente na ito bumalik si Jung sa unibersidad upang hanapin si Lu at doon nakita nito ang painting na ginawa ni Lu sa dingding ng silid habang lumingon si Jung at ngumiti at marahil ay nakita nito si Lu sa lugar. Salamat sa panunood kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.